Mabuti naman kung ganon. Mabuti kung ganon, Sara Duterte. Dapat mo talagang ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin. Nino, ginawa mo. At ginawa ng pamilya mo, ginawa ni Digong, ginawa ng lahat ng alipores ninyo, ginawa ng mga DDS sa ating bansa. Dahil ang dami niyong kawalang hiyaan na ginawang normal na lang. Kabastusan, joke rape, at yung mga kabalahuraan, ginawa nyo lahat yan. Kasinungalingan, fake news peddling, trolling, at kung ano-ano pa. Lahat yan ay napakalaking pagkakamali ninyong mga nasa paligid ni Duterte. Kahit yung ordinaryong DDS, ang tindi ng epekto. Yung kabaliktaran ng kanilang pag-iisip ay hindi ka na magtataka talaga kung bakit. Dahil nga DDS. Dahil nga Duterte supporter. Gusto ko mang lahatin, meron naman siguro kahit papano na exemption dyan. So ang sinasabi na itong si Sara Duterte, nakahanda na daw siya na itama nga ang lahat ng pagkakamaling ginawa sa bayan. Ulitin ko ginawa niya sa bayan. Ikaw lang talaga ang pwedeng magtama dyan. Pero kung sasabihin mo na gusto mong itama yung pagkakamali ng ibang tao sa ating bayan, nako, mahirap yan. Kasi ikaw mismo sa sarili mo ay napakalaki ng pagkakamali sa bansa natin at sa mga kababayan natin. Hindi ganyan kadali. Akala mo sige nga, i-review nga natin kung anong pinagsasabi ni Sara Duterte. At kung ikaw ay supporter pa rin ng mga ganyang klaseng tao, ikaw ang may problema. Malaki ang problema ninyo ang taga-suporta ni Sara Duterte. Inaamin niya na nakaramdaw siya ng panghihinayang na naging papel niya noong 2022 elections daw. Partikular sa naging epekto nito sa pagkapanalo nga kay PBBM. So yan, yung paghingi ng tawad na itong sa Sara Duterte dahil tinulungan niya si PBBM, siguro naman deserve din ng mga kababayan natin na humingi ng tawad ang nasa Malacanang ngayon dahil pinili niya si Sara Duterte na maging running mate. Yun ay isa sa napakalaking pagkakamali ni PBBM. Pero kung titignan natin ang pagkakamali ng mga Duterte, mas malala, di hamak.